Martyrdom at Bagong Bayan. Pinapakita ng bahaging ito ang katapangan at pagtanggap ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kapalaran. Sa halip na matakot o magreklamo, tinanggap niya ng buong dignidad ang pasya ng hukuman. Alam niyang wala nang makapagbabago sa desisyon ng mga Espanyol. Ngunit pinili pa rin niyang harapin ito ng may kapanatagan at karangalan. Ang paglilipat sa kanya sa kapilya ng bilangguan ay mahalaga dahil dito niya ginugol ang kanyang huling oras. Pagsusulat ng mga liham, pagdarasal at pagbibigay ng huling pamamaalam sa kanyang pamilya. Ipinapakita ni Rizal sa sandaling ito na ang tunay na bayani ay hindi natatakot sa kamatayan, lalo na kung ito ay para sa bayan. Ang kanyang kapanatagan sa harap ng kamatayan ay patunay ng kanyang pananampalataya, katatagan at pagmamahal sa Pilipino. Sa loob ng kapilya, naging abala si Rizal sa pagsusulat ng mga liham para sa kanyang mga kaibigan at pamilya bilang pamamaalam at sa pagkikipag-usap sa mga paring huwista na kanyang mga naging guro at kaibigan. Marami siyang naging bisita na dumating isa-isa upang makasama siya sa kanyang huling araw. Una, si Father Miguel Sadera Mata, ang rektor ng Ateneo Municipal na maagang dumating sa bilangguan upang dalawin si Rizal. Sunod, si Father Luis Visa. Kasama ni Father Mata, siya ang paring binigyan ni Rizal ng imahe ng Sacred Heart of Jesus na ginawa niyang noong siya'y nasa Ateneo pa. Sunod, Father Ateneo Russell. Kaibigan ni Rizal na kumain ng almusal kasama niya at bumalik pa sa hapon upang muling makausap si Rizal. Sunod, si Lieutenant Tavel D. Andrade. Abogado ni Rizal sa kanyang paglilitis, pinasalamatan siya ni Rizal sa pagtanggol nito sa kanya. Sunod, si Father Federico Faura. Paring minsang nagsabi na pabiro ngunit totoo na mawawalan ng ulo si Rizal dahil sa pagsulat ng Noli Me Tangere, binati siya ni Rizal dahil tama ang kanyang hula. Pang-anim, si Father Jose Villaclara. Dating guro ni Rizal sa Ateneo, kumain ng tanghalian kasama siya. Sunod, si Father Vicente Balaguer. Kasama si Father Villaclara at kumain din ng tanghalian kasama si Rizal. Pangwalo, Santiago Matiax, isang mamamahayag mula sa El Heraldo de Madrid na nakipag-usap din kay Rizal. Sunod, Teodora Alonso Rizal. Ang ina ni Rizal, lumuhod siya sa harap ng kanyang anak upang humingi ng tawad at pag-unawa. Ngunit hindi sila nagyakap dahil pinigilan sila ng bantay. Sunod, Trinidad Rizal. Dumating pagkatapos umalis si Teodora. Sa kanya, inabot ni Rizal ang lampara di alkohol at bumulong na may nakatago sa loob ang tula niyang Mi Ultimo Adios. Pangsyam, Jasper Catanyo, isang opisyal ng Royal Audiencia na nagkaroon din ng magandang makahulugang pag-uusap kay Rizal. Alas 10 ng umaga, ipinakita kay Rizal ang isang retraction letter na inihanda ni Arsobispo Bernardino Nozalida. Ngunit tinanggihan niya ito dahil masyado itong mahaba. Pagkatapos ipinakita ni Father Vicente Balaguer ang isa pang bersyon mula kay Father Pio Pai na nagustuhan ni Rizal. Ngunit gusto niyang baguhin ang ilang bahagi. Bandang 1:30 ng hapon, isinulat at nilagdaan ni Rizal ang kanyang retraction letter kung saan itinakwil niya ang pagiging mason. Ang mga saksi sa pangyayaring ito ay sina Juan del Fresno at Eloy Maure. Pagkatapos, nangumpisal si Rizal kay Father Villaclara, natulog sandali at pagkagising ay nagdasal at nangumpisal muli. Sa loob ng kapilya, lumuhod siya sa harap ng altar, nagdasal ng rosaryo at binasa ang Imitasyon ni Cristo ni Tomas A. Kempes. Noong Disyembre 30, 1896, alas 3:30 ng umaga, pinangunahan ni Father Balaguer ang misa para kay Rizal.
muling nangumpisal si Rizal at tumanggap ng komunyon. Bandang alas 5, kumain siya ng huling almusal at nilagdaan ang ilang alaala tulad ng mga librong pangrelihiyon at larawan na ipinadala sa kanyang ina at kapatid na si Trinidad. Dumating din si Josephine Bracken kasama si Narcisa at ayon sa hiling ni Rizal, sila ay ikinasal sa simbahan ni Father Balaguer. Ibinigay ni Rizal kay Josephine ang imitasyon ni Kristo bilang regalo sa kasal. Sa huli, sumulat siya ng huling liham para sa kanyang mga magulang kay Ferdinand Blumentritt at kay Pasiano bilang pamamaalam. Nagsimula ang paglalakad ni Rizal patungong Bagumbayan. Suot niya ang itim na Amerikana, korbata, sombrero, sapatos at puting vest. Kalma at matatag siyang naglakad mula sa Fort Santiago patungo sa lugar ng bitay. Kasama si Lieutenant Tavel D. Andrade at ang mga paring Stanislao, March at Jose Bellaclara. Sa unahan nila ay 4 na sundalong may dala-dalang bayoneta bilang mga bantay. Si Jose Rizal ay itinatali sa likod mula siko hanggang siko, ngunit kaya pa ring igalaw ang kanyang mga braso. Sa kanyang kanang kamay ay may rosaryo na hawak niya hanggang sa huling hininga. Habang naglalakad papunta sa lugar ng bitay, maraming tao ang nanonood at nakita ni Rizal ang mga pamilyar na mukha at lugar. Sa kanyang paglalakad, naalaala niya ang kanyang kabataan at mga masasayang sandali kasama ang pamilya at ang mga kaibigan. Dito, sa Bagumbayan, nagpaalam si Rizal sa dalawang pari at sa kanyang tagapagtanggol sa pamamagitan ng pagkikipagkamay. Isang pari ang nagbasbas sa kanya at nag-alok ng krusifiho na hinalikan niya ng may paggalang. Hindi ni Rizal na barilin siya ng nakaharap. Ngunit hindi ito pinayagan ng kapitan kaya tinanggap niya ang utos na barilin sa likod. Ayon kay Dr. Felipe Ruiz Castillo, normal pa rin ang pintig ng puso ni Rizal bago barilin. Patunay na hindi siya natakot sa kamatayan, bagkus ay matatag at handa siyang lalay ang buhay para sa bayan. Sa utos na fire, kasabay tunog ng mga tambol, pamutok ang mga baril sa firing squad. Sa huling sandali, ipinilit ni Rizal na iharap ang sarili sa mga bumaril, kaya bumagsak siyang nakatingala sa langit. Ang ulo ay bahagyang nakaharap sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Sa paligid, narinig ang sigawan ng mga Espanyol, mabuhay ang Espanya, kamatayan sa mga traidor. Si Dr. Jose Rizal ay namatay eksaktong alas 7:03 ng umaga, noong Disyembre 30, 1896, bilang isang bayani na matapang na hinarap ang kamatayan para sa kalayaan ng Pilipinas. Pronouncement and journey toward his patriot deathbed. Ipinatupad ni Gobernador General Camilo G. D. Polavieja ang hatol batay sa mga ebidensya at testimonya sa paglilitis, at ang Guardia Civil ang inatasang magpatupad ng parusang ito. Narito ang mga pangyayari bago ang huling paglalakbay ni Dr. Jose Rizal. Noong Disyembre 29, binasa kay Rizal ang hatol ni Kapitan Rafael Dominguez na siya ay babarilin kinabukasan sa Bagumbayan. Dinala siya sa kapilya kung saan binisita siya ng mga paring huwista na nagtangkang ibalik siya sa pananampalatayang Katoliko. Matapos umalis si Padre Sadira, ipinabas ni Rizal kay Padre Visa ang maliit na rebultong Sacred Heart na may mismong gumawa nung nasa Ateneo pa siya. Kumain siya ng almusal kasama si Padre Russell at Lieutenant Luis Tavel D. Andrade.
Dumating din si Padre Faura at pinaaalahanan siya tungkol sa panganib na dulot ng kanyang akda na tinugon ni Rizal ng ama, "Kayo nga ay propeta." Sundan ito ng pagbisita nina Padre Villaclara, Padre March at mamamahayag na si Santiago Matiax para sa panayam. Mula sa ika-12 hanggang alas 3:30 ng hapon, mag-isa si Rizal sa selda, sumulat siya ng mga liham at ng kanyang huling tula, Mi Ultima Adios, na itinago niya sa loob ng kanyang alkohol na kalan. Noong Nobyembre 3, 1896, dinala si Dr. Jose Rizal sa Fort Santiago batay sa mga armadong sundalo. Siya ay inakusahan ng pagtataksil sa bayan at alam niyang hahantulan ng kamatayan kaya't isinulat niya ang tulang Mi Ultima Adios at tinago ito sa lampara na ipinadala sa kanyang ina at mga kapatid. Noong Disyembre 29, hinatulan siyang barilin kinabukasan. Sa gabi bago ang pagbitay, nagdasal siya, nagbasa at masayang nakipag-usap sa mga gwardya. Walang takot o pangamba. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, dinala siya sa bagumbayan, nakatali ang kamay sa likod habang naglalakad. Nagkwento siya tungkol sa lugar noong kabataan niya. Maraming tao ang nanood sa kanya huling sandali. Sunod, natakot ang pamahalaang Espanyol sa reaksyon ng mga tao kaya naglagay sila ng mga sundalong artillero upang pigilan ang posibleng pagsagip kay Dr. Jose Rizal. Hiningi ni Rizal na barilin siya ng harapan, ngunit ayon sa utos sa likod siya dapat barilin. Nakiusap din siyang tamaan siya sa puso at payagang nakatayo, at ito'y pinayagan. Nagpaalam siya sa kanyang abogado at mga pari, at nang suriin ng doktor, normal ang kanyang pulso at kalmado ang muka. Pagkatapos sabihin na handa na siya, sabay-sabay na nagpaputok ang 8 sundalo. Bago siya bumagsak, nagawa pa niyang ipihit ang katawan upang mahiga ng nakatihaya, nakaharap sa langit. Ang buhay ni Dr. Jose Rizal ay nagpapaalala sa ating lahat na ang kabayanihan ay hindi lang nakikita sa labanan, kundi sa matatag na panindigan at pagmamahal sa katotohanan. Sa kabila ng kamatayan, nanatiling buhay ang kanyang mga salita, ideya at inspirasyon. Hanggang ngayon, si Rizal ay patuloy na nagtuturo sa atin na maging makabayan, responsable at mapagmahal sa kapwa. Ako po si Renz de la Cruz at ito ang aking ulat tungkol kay Dr. Jose Rizal, ang ating pabansang bayani nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng ating inang bayan. Maraming salamat po at mabuhay Pilipinas!